Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hi! Welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calles, Israel Benobra. For this episode po, solo muna tayo ngayon. Solo flight. Kasi medyo hindi available si Israel. At kapag inintay ko pa siya, sobrang ano ngayon. Sobrang antok ko. Kaya sabi ko, gawa muna ako ng solo episode para makapasa ko na sa TPN para magawa na nila yung episode na yun sa Friday. Kasi nakakaya naman na wala kaming episode sa Friday. Ang ganda ng position natin sa Spotify charts ngayon. Chart? Hirap talaga ako pag-pronounce ng chart. Kaya naman gawa tayo episode. Pero solo ko lang. Actually, wala nga akong ano ngayon agenda ngayon Parang siguro gusto ko lang may pag-usap din sa inyo, di ba? After nung success ng Netflix na nasa US ako, siyempre parang lahat yan, parang ang bilis ng mga pangyayari. Umuwi ako sa Pilipinas after ilang araw. Nag-Japan ako para magbakasyon para dun sa sakura o cherry blossoms na lalong nagpaganda ng Japan. Malamig na, tapos ang ganda pa ng kulay ng Japan dahil may cherry blossoms. Tapos pagbalik ko, konting trabaho dahil may tinatapos tayong pelikula with Rico Blanco and Sue Ramirez na natapos na, Project Baby. Napapalabas sa June. Sila mga bida dyan, kasama ko dyan. Bilang kaibigan ni Rico Blanco. At syempre nag-taping na rin tayo sa TikToks. Yung kami na nila Corina, ni G3 San Diego, Pat P, Dasa, at si Rupa May Quinto. Pagkatapos nun, nag-Japan naman para sa show namin dyan sa Saitama, Gotemba, sa Nagoya. So, ngayon, kakauwi ko pa lang. Ito kung napansin ko, basta galing ako sa Japan, nade-depress ako ng mga ilang araw kasi nga, parang naikukumpara natin yung bansa natin. Pero lumilipas din dahil at the end of the day, ito pa rin yung bansa natin. Ano bang gusto kong pag-usapan ngayon? Siyempre, kahit masaya ka sa personal mong mga buhay, achievement mo, siyempre may isip mo rin yung mundo Yung Pilipinas bilang bansa, marirealize mo na kahit umasenso ka, kung ang bansa mo naman na hindi aasenso, nakatira ka pa rin, parang kasama ka pa rin dun sa hirap ng bansa na yun. Siguro may certain level ng yaman, hindi ko na sasabihin corrupt, no? Sabihin natin talagang mayayaman na sobrang yaman pero sa malinis na paraan at mga sobrang mayaman dahil sa maling paraan. Siguro, sa sobrang asenso nila, hindi sila apektado ng kahirapan ng bansa. Nagigets mo ba siya sabi ko? May mga Pilipino kasi na tulad natin, mula sa mahirap, middle income, sa mga nasa gitna ng middle income na medyo may konting kakayahang gumastos, yung tinatawag nating upper middle income. May ganun bang term? Upper middle income. Hindi, parang nasa lagpas ka na ng middle income na medyo may kaya ka na. Kahit anong buti ng buhay mo, mararamdaman mo pa rin ang hirap. Kasi hindi kaya ng pera mo pa na mapagtagpan yung hirap ng Pilipinas For example, pag apektado ka pa ng pagtaas ng gas, kahit may pera ka, nararamdaman mo pa rin dahil nababawasan yung pera mo. Kasi sa sobrang mayayaman, again sobrang mayayaman sa malinis na paraan, sobrang mayayaman dahil sa maling paraan, hindi sila maapektuhan ng mahal na gas. Bibili lang sila ng gas. Maggagastos lang sila pero hindi sila yung magrereklamo dahil pwede silang bumili ng kotse na electric or kaya hybrid. O kaya kahit wala nga pambili ng gas pwede. Ngayon, pag ikaw yung tipo ng taong mahilig mamasyal sa ibang bansa, kahit na hindi ka masyadong mayaman, pero may pambili ka, ngayon mag-iisip-isip ka kasi ang mahal ng pamasahe. Pero sa sobrang yaman, di pa rin napapansin niya, baka mga may private jet pa yung mga yan. So, ang ibig sabihin, nakakalungkot na kahit na katulad ko na may umasenso dahil maganda naman yung trabaho ko, tapos may Netflix nga, may mga travels abroad, may mga shows abroad in the Philippines, hindi ka pa rin kumpletong masaya dahil ramdam mo pa rin yung paghihirap ng kapwa mo Kapwa mo Pilipino,
Alam mo kasi maapektuhan sa giyera, yung pagtaas ng gas, eh yung mga mahihirap nating kababayan, di ba? Kasi magtataas lahat eh. Di lang naman yan yung may mga kotse ang magtataas eh. Di lang naman yung mga transportasyon natin ang magtataas eh. Siyempre, pag nagmahal na yung gas niyan, yung pagdala ng mga pagkain dito sa Metro Manila, yung ano ba, yung pag-travel ng mga pagkain sa iba't ibang parte ng mundo, ay ng Pilipinas, eh maapektuhan dahil mahal nga yung gas, so magmamahal din. So maapektuhan din yung presyo ng pagkain natin, kahit yung mga basic commodities. So parang, aaminin ko sa inyo, palungkot ako. Masaya ako sa personal na achievement, pero parang gusto ko na lang na normal yung buhay ko basta umayos yung bansa natin. 'Di ba? Isipin mo, successful yung personal na buhay mo pero putya, namomroblema naman yung bansa mo o walang problema yung bansa mo tapos yung achievement mo sakto lang. Para mas okay yung ganun eh, no? Kasi parang mas nasa isip mo, at least maraming maikinabang pag maganda yung bansa natin. Saka yung, parang ganito eh, marami kang ang pera, pero dahil mahirap yung bansa mo, mababawa ang value ng peso. Pero kung maganda yung bansa mo, kahit na middle income ka, yung peso mo, mataas ang presyo. Parang mga ganun eh. Parang mga ganun iniisip ko. Guys, sa mga nakikinig dyan na medyo critical thinker, eh ako po yung nagsasabi lang ng aking saloobin. At hindi po ito naghihingi ng, oy, tama, ano. May mga masasabi siguro ako na, Lex, hindi, hindi. O, pasensya na kayo. Pero, eto nga eh, pagbuga lang ng ano, ng dinadala ko ngayon. Kaya medyo, kasi yung gera, akala mo, sana naman wala nang nakikinig sa atin sa Punchline with Alex Calian, Strel Obra na nag-iisip na, Lex, malayo ang gera. Sana naman wala tayong ganung ano, no? Walang ganun mahina ang ulo, no? Na akala yung gera sa Middle East, hindi tayo apektado. Sana naman hindi ganun ang mga listeners natin. Kaya nga medyo ano ako eh, amazed na amazed pa rin ako for a lack of better term. For a lack of better term, matagal ko na gustong gamitin yun ah. 'Di ba? Amazed na amazed pa rin ako sa mga tao sa paligid na putya negatibo pa rin ang naiisip sa buhay. Yung may basher pa rin, may haters pa rin. Tang ina, ang gulo-gulo na ng mundo, may gera na, tapos haters ka pa rin. Tapos taang-taa ngayon, against ka sa gera, pero ikaw hater ka. Medyo doon ako ano eh, yun ang di ko makonect sa buhay. Yung putya, taang-taka ka, ba't magkaaway ang Iran, Israel, US, hindi sila magkabati-bati, pero putang ina, basahin mo yung mga comment section, ang dami pa rin mga nag-aaway-aaway. Parang nga, di ba, parang hipokrito ka pag galit ka sa gera, pero hater ka o kaya basher ka o kaya ano ka, yung ini-encourage mo yung hate culture. Parang ganun ba? Kaya pag nakakita ko ng mga basher pa rin, hater pa rin hindi lang sa akin, kahit sa mga ibang ano, ibang artista, ibang basketball player, ibang singers, naisip ko, ha? May panahon ka pang mag-hate, mambash, sa gulo ng buhay ngayon? Di ba dapat parang nag-iisip ka na let's make this earth a peaceful place. Parang be kind, ganun, di ba? Marami nga nagsasabi parang kung tutusin, mas grabe pa raw to kaysa sa COVID eh. In terms of economic implication, no? Sa COVID kasi nawalan lang tayo ng freedom to go out because of the virus eh. Pero dito, someday, malapit na mawawalan tayo ng freedom to go out dahil mahal na yung bawat kilos mo. Nakakausami lang. Kasi nakakatigil din ang momentum na katulad niyan, sana kami pang mga travels abroad. Siyempre dahil sa mahal ng fuel, imbis na makakuha kami ng mga sponsors to help us, pati mga sponsors nagtitipid din. Pati mga producers. Kasi takot din sa mangyayari dahil hindi natin alam kung di ko nga alam kung tapos na eh. Ang ganda, ang ano no, ang problema din sa mundo natin, akala ko Pilipinas lang. Yung flood control na wala sa news, hindi mo na alam kung ano nangyayari. Ngayon itong gera, hindi mo alam, ceasefire ba? Pinapadaan na may barko sa Strait of Hormuz? Ano na ba? Hindi na ba nagyagerahan sa mga Middle East? Di ba? Babalik na ba sa normal ang presyo? Dahil sabi nila, kahit bumalik na ulit sa normal dahil sa nangyaring delay, iba baka taon pa ang umabot bago maging normalize ang presyuhan sa sa fuel.
Alam mo naman, domino effect yan eh. Tamo, mataas na rin yung kuryente natin. Kabatrip lang, mga nakikinig sa ating mga kapanchis, eh, no? Hello, welcome to Walang Edit with Leland Lim with my co-host Judd Gregorio. Hell yeah! This is a new podcast where we talk about funny, unfiltered conversations, talk about dreams, passions, ambitions, fears, Plans of revenge? plans of revenge. Mostly that. Mostly that. So if you want to tune in, this is powered by the Pod Network Entertainment. So listen to us on Spotify. Thank you. Di mo ma-celebrate yung mga personal achievement mo, di ba? Kasi nakaakibat yung personal achievement mo. Sasaya rin sa paligid mo. Di ka naman pwede mag-celebrate kung ano ba yung bansa mo malulungkot, di ba? Marami naghihirap. Di ka pwede makapagyabang ng kung ano-ano bilang consciousness or bilang ano ba, iintindi sa mga kababayan natin. Siyempre, kami mga stand-up comedian, sinabi nila, kailangan namin kayo, Lex, para makalimutan namin. Pero, siyempre, pinapatawa namin kayo. Pero, yung kakayahan yung gumastos para manood din sa mga shows namin, maapektuhan din yan. Parang ang pandemic na naman ulit. Kailangan ba namin maging online na naman sa online para wala na kaming gastos, kundi kuryente na lang siguro kaysa gumastos kaysa gas. Di ba? Kasi siyempre kahit paano, ang bayad sa shows namin, 1,000 pesos mga shows ko. Marami pa rin nanonood pero hanggang kailan to na ang mga tao may extra para sa ano ba tinatawag nila? Nauso nito ng pandemic eh. Non-essentials. Di ba? Kailan mamimili ang mga tao ng manonood ba ako ng sine? Manonood ba ako ng sa bar ng mga tumutugtog na banda, mga stand-up comedian? Or iipunin ko lang to para sa ating basic needs? Sayang eh. Bumibuelo na tayo sa 2025 eh. Biruin nyo, 3 years pa lang tayo after the pandemic, nagbukas. 2022, tayo medyo nagno-normalize na eh. Tapos ito na naman tayo, 3 years after, may isa na naman tayong pagsubok na dadaanan. Ilang naman ang inaano ko dito sa, sa ating podcast ngayon, na episode. Di ba tayo parang unti-unting nawawala ng pag-asa? Una-una sa bayan natin, sa mundo natin, di ba? Parang ganun may isip mo. Pero of course, tanong lang yun, no? Kayo, ano bang nararamdaman nyo ngayon? May takot ba? May pag-aalala? Or kayo ba yung tipo ng tao na lilipas din to? Kayo pa rin ba yung mga resilient? Iisip lang tayo, siyempre, di ba? Lalo-lalo na katulad nating mga kapwa tatay dyan o kapwa magulang. Ito ba yung iiwan nating bansa o mundo sa ating mga anak o apo? Di ba? Sa entertainment na lang tayo mag-focus eh. Hirap na hirap nga tayong magpasukin ng mga sinihan. Makabawi-bawi na sana, kaya lang, ito na naman tayo, di ba? Tipid-tipid. Kakabalik lang ng normalization ng mga paligid natin. Bumabalik na yung mga resto, yung mga business. Nung unang umano yung gera, akala ko, tulad lang yan last year. Kasi last year may konting gera na yun, 12 days, di ba? Tapos nagkaayos naman. Hindi natin alam, dapat may makukulit, no? Makukulit na personalidad, di ba? Tayo nga. Kaya ina-apply ko na rin sa buhay yan eh. Di ba? Minsan hindi tayo mapagpatawad ng personal. Hindi natin masisisi kung mga bansa-bansa hindi rin mapagpatawad. Tayo nga mga tao, hindi rin makapagpatawad, di ba? O kaya hindi rin magkaayos-ayos. O kaya, nagsisimula pa yun ng gulo, di ba? Yun! Yun lang, gusto ko lang i-share. Napaka-gloomy episode, pero realistic lang tayo dito eh. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa manonood ng mga shows natin at sa mga nanonood ng entertainment in general. Ngayon, ako, I'm calling all stand-up comedians, performers, entertainers. Siguro ito yung panahon para lalo tayong magkaisa na magbigay ng maayos na entertainment para naman yung perang pinagkatiwala sa atin na alam naman natin na mahirap ngayon. Pag nanonood sa show natin, siguro doon natin papatawain natin at hindi parang
Para bang, uy, ano ka, pasalamat ka, napapanood mo ako. Hindi, pasalamat tayo at nanonood sila. So yan, yun lang naman ang concern ko kasi hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa atin in the next few weeks. Sana naman ma-survive na natin ito at mabilis matapos yung epekto ng giyera na to. At siguro sa akin, sa akin din, iwasan ko na rin muna yung mga negatibong mga bagay. Siguro magsisimula ako sa sarili ko para rin mabago yung simula sa sarili. Tapos unti-unti siguro para masimulan na rin yung pagbabago sa bansa. Siguro bilang Pinoy, kung halimbawa kinukumpara natin sarili natin sa ibang bansa, Japan, Singapore, siguro kailangan kumilos na rin tayo ng naaayon sa isang parang ano ba yun, yung taong nakatira sa isang bansang asensado. Dapat sa atin magsimula eh. Siguro sa mga nakikinig dyan, balik, ano bang topic mo? Pero kung nai-gets nyo ako, di ba? May mga ganun talaga eh. Minsan gusto mo lang magsalita. Kailangan mo ng kausap. Di ba? Baka mamaya may katulad ko rin na pareho kami ng sentiment. At least pag narinig niya ako, hindi pala ako nag-iisa. Pareho pala kami ni Alex na medyo may konting pag-aalala. Ito naman yung pag-aalala lang. Maaring pag natulog ako mamaya, pagising ko, tuloy ko pa ba yung podcast episode? Pero sa tingin ko, ipapalabas ko tong episode na to. Kasi unang-una, kailangan ko na isang episode para may labas ako ng Friday. Ayun, pero yun. Samantalayin ko to para mag-imbita ulit ng mga shows. Maraming salamat to at may mga panahon kayo manood sa amin. Kung ito ilalabas ng Friday, May 1 to, maabutan nyo ako dyan sa Parkal, sa may Super Sam Parkal. Baka may panahon kayo manood. May 2 naman, andyan kami sa Turning Tides, Marikina. Check nyo na yung alexcalia.com at anthecomedy.crew.com. Kung gusto nyo mapakinggan sa radyo, araw-araw, makinig lang kayo sa Magic 89.9. Good Times Radio, 6 to 9 a.m. Monday to Thursday. At may podcast din kami ng Mo Twister, GTWM. Tapos, kung gusto nyo malaman yung mga shows ko dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, alexcalia.com at ang thecomedicrew.com. Alam nyo, may mga sa mga kakilala ko diyan sa mga mga seafarer or seaman. Ang bago ngayon, seafarer daw para gender neutral. At mga OFW, kung may mapangangailangan kayong pera sa Sipat Credit, hanapin nyo lang Sipat Credit, financing.com. Check nyo, Sipat Credit, CEPAT. Ayan, pwede kayong mag-loan dyan ng certain amount. Magkaibang OFW sa magkaibang seafarer. Sa mga pangangailangan nyo ngayon, pwede kayong pumunta dyan sa Sipat. Tapos, of course, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Cebuana, Luwilier, Cebu Pacific. Tama pa pronunciation doon. Dapat P sa F, no? Cebu Pacific. Yan. PLDT Home, Katingko, Sharp, 555 Sardines, Pilot. May ubo lang ako ng konti, kaya ganun dahil paos. At maraming salamat po sa lahat ng mga naniniwala pa rin sa The Comedy Crew at sa inyong lingkod, Alex Calleja. Marami po tayong mga shows. Baka gusto nyo makalimot sandali. Tulad nga sinabi ko kanina, siguro ayan ang tulong namin para panandalian natin makalimutan yung mga problema natin bilang sa paraan ng comedy. At nasa Netflix pa rin po ako. Tamang panahon at Pass is Pass. Panoorin nyo. At again, maraming salamat to. Kung tayo papapiliin, be kind na lang. Iwasan na lang natin muna yung mga negatibo dahil masyado nang magulo ang bansa natin at ang buong mundo. Dito po sa Punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We're always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.